Minsan tayo palakpakan po natin ng buhay na Diyos. Sabi po ng Mateo chapter 18 verse 20, saan man may dalawa o tatlo na nagkakatipon, si Jesus daw po ay naroon. Amen. At kasama natin. So ibig sabihin po, hindi po malaga kung ilan po tayo. Amen. Kasi ang pinakamalaga po talaga sa gawain ito, amen, ay masamba ang Diyos, maparangalan ang Panginoon, amen, sa pamamagitan ng ating pagsamba. Kasi hindi po paramihan ang sa pagsamba po, hindi paramihan kundi ang pagsamba po kasi yung puso mo na nagagalak ang sumamba sa Diyos. Amen. Yung talagang buong puso kang sasamba sa Panginoon, naniniwala ka sa Panginoon na darating ang panahon sa buhay natin ito na siya lamang ang tutulong sa atin. Amen. Siya lamang ang magpapaganap sa buhay natin dahil hindi natin kayang maging ganap Hindi natin kayang magpakabanal. Amen. Amen. So, ibig sabihin, may Diyos na dapat lapitan. Amen. At kailangan po natin siyang sambahin. Ganon po ang paraan ng malugod ang Diyos. Kailangan po natin siyang sambahin. Kailangan po natin siyang kausapin sa pamamagitan ng pagbasa ng Biblia, pananalangin. Amen. Kasi ganon po ang dapat na ginagawa ng isang Kristiyano. So ngayon, dahil nandito na po tayo sa pananampalatayang Kristiyano, so kailangan po talagang double time na po tayo. Amen? Sa pagsunod. Dahil ang kaaway po, nagdo-double time na rin. Pinagkakasala niya maraming tao. Amen? Pinababalisan niya maraming tao. Binibigyan niya ng sama ng loob. Amen? Binibigyan niya ng kabalisahan. Ganyan ang kaaway. Ganyan ang dyablo. Hindi siya papayag na payapa ka. Bibigyan ka niya ng kaguluhan sa buhay. Amen? Karamdaman. Diba? Ganyan ang dyablo, ganyan ang kaaway. Dinidiscourage ka niya para pag oras na mayroon kang nararamdaman, sasabihin niya sa'yo, huwag ka nang magsimba. Huwag ka nang pumunta doon, may nararamdaman ka. Kung may Diyos, dapat nanatili kang malakas malusog Ganun ang bulong ng kaaway. Amen po. Dahil hindi po tayo nagpapadala sa ating mga naririnig buhat sa kaaway. At ang gagawin po natin ay pakinggan ang salita ng Diyos upang tayo ay magkaroon ng lakas, magkaroon po tayo ng paninindigan. Amen. Magkaroon po tayo ng pananampalataya dahil ang bunga ng pananampalataya at pagsunod sa Diyos ay buhay na walang hanggan. Amen po. So, dadako na po tayo sa ating pag-aaralan. So, ang malaking magagawa ng pagtitiwala sa Diyos. Amen. Ano ba ang magagawa ng pagtitiwala sa Diyos? Amen. Maraming magagawa ang Diyos. At napakalaki ng magagawa ng Diyos. Amen. Sa mga nagtitiwala sa Kanya. Ganun ang kung ikaw ay naniniwala, kung ikaw ay nananampalataya, may sagot diyan ang Diyos. Amen. Mayroon siyang gagawin. Amen. At kung ano man yun, ang magagawa ng pagtitiwala sa Diyos, aalamin po natin sa Biblia. Amen. Kasi hanggat hindi po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, hanggat hindi tayo nagbabasa ng Biblia, hindi po talaga natin malalaman kung ano talaga ang magagawa. Amen, ang ating pagtitiwala sa Diyos. Hindi natin malalaman hanggat hindi tayo nagbabasa ng Biblia. Hanggat hindi po tayo nag-aaral. Number 1, dapat magtiwala sa Diyos. Amen. Dapat saan ka man naroroon. Dapat sa lahat ng iyong gagawin, ano man ang plano mo, dapat magtitiwala ka talaga sa Diyos Amen. Kasi ang pagtitiwala mo sa Diyos, naniniwala ka sa Kanya, may gagawin ang Panginoon para yung tiwala mo sa Kanya ay hindi masira. Una, dapat magtiwala sa Panginoon ng buong puso. Ang sabi po ng Kawikaan chapter 3 verse 5 hanggang 6.
Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manangan sa sarili mong karunungan. Isangguni mo sa Kanya ang lahat ng lakad mo at itutuwid niya ang iyong mga landas. Pagpalain po ng Diyos ang pagbabasa ng Kanyang salita. Dapat napagkatiwalaan ng Panginoon ng buong puso. Amen po. Lahat ng iyong lakad dapat daw isangguni. Amen. Na ibig sabihin, sa bawat lakad, alalahanin mo ang Diyos. Alalahanin. Lagi mong isasubmit ang iyong lakad. Ito ang sabi po rito, nasa bawat lakad ay dapat daw isangguni. Amen. Dapat sinasabi, no, sa ating Diyos upang tayo po ay alalayan o patnubayan ng ating Diyos sa ating landasin. Alam lang ng Diyos na wala po tayong magagawa kapag ang plano natin na hindi natin sinasangguni sa ating Diyos, wala po tayong magagawa at walang mangyayari. Hindi magiging ayos ang bawat lakad ng isang taong nagtitiwala sa kanyang sarili. Amen. Ano ang gusto ng Panginoon? Dapat daw isangguni sa Kanya. Amen. Ang lahat ng lakad mo at itutuwid ka sa iyong mga landasin. Aalalayan ka, papatnubayan ka ng Diyos sa bawat landasin. Amen. Kasi alam niyo po, kaya po sinasabi ng salita ng Diyos na tayo po ay dapat nagsasangguni sa ating Panginoon. Kasi masyado po tayong tiwala sa ating sarili. Noon po yun. Noon po yun. Kasi di man natin kilala ang Diyos eh. Tama po? Siyempre, dahil hindi natin kilala ang Diyos, sa ating mga lakad noon, tayo po ang nagahari. Ibig sabihin, kayang-kaya natin ang bawat pupuntahan natin, ang bawat plano, kaya natin. Amen? Pero hindi naman totoo yun eh. Hindi natin kaya eh. Amen? Kaya nga sabi ni Haring Solomon, huwag kang manangan sa iyong sarili. Manangan ka sa Diyos. Dahil sa Diyos, lahat ng plano mo, lahat ng lakad mo, amen, Kanya yung babasbasan eh, Kanya yung sasamahan. Amen? Nasa iyong lakad, hindi ka mapapahamak. Aalalayan Kanya, papatnubayan Kanya sa iyong mga landasin. Amen? Ikalawa, sa Panginoon dapat ilaga ang mga kabalisahan. Amen? Kasi alam naman po natin na bilang tao, hindi po natin maiwasan na tayo po ay mag-alala. Lalong-lalo na, maraming bayarin. Bayad sa kuryente, tubig, pagkain pa araw-araw. Grabe bayarin. Pag-aaral pa ng mga bata, grabe. Naunawaan ko po ang lahat ng iyan. Amen. Pero, kailangan po natin ang lahat ng yan, huwag po nating sarilinin. Amen po ba? Bagkos, ang lahat ng kabalisahan na yan, ibigay sa Diyos. Dahil ang Diyos po ang tumutugon at ang Diyos po ang nagbibigay ng ating pangangailangan. Tingnan niyo po yung may mayaman. Hindi po lahat ng mayaman, no? Mayaman na nga po, dami-dami pa utang. O, di ba? Pagdating ng panahon ng singilan, di ba? Nauubos ang kanilang yaman. Amen. Ang daming kailangan. Ang dami nilang gusto. Amen. Hanggang sa makautang na ng bilyon. Marami pong mayayaman na ganun na naghirap dahil sa utang. Tama po? Mas lalo na po tayong mahirap pag may utang. Mas lalo tayong maghihirap. Amen. Pero ang lahat ng yan, lahat ng ating kailangan sa Diyos nilalaga. Amen. Lord, ang dami kong bayarin. Ano ba gawin natin yan? Manalangin. Ang dami kong alalahanin. Amen. Tingnan niyo po mga kapatid ko, kapag tayo po ang gumagawa ng ating pangangailangan at hindi natin dinalapit sa Diyos, tayo ang may-ari ng ating sarili, tayo rin ang nahihirapan. Tayo rin ang nawawalan eh. Bakit? Kasi sarili natin ang nasusunog eh. Hindi na nakalimutan na natin na ang lahat pa lang ito dapat ay ibigay sa Diyos, ilagak sa Diyos, at pagkatapos ay bahala ng Diyos at ako ay maghihintay na lang. Amen. Ang sabi po ng Awit chapter 55, verse 22,
ilagak sa Panginoon ang inyong mga kabalisahan at ikaw kanyang alalayan, hindi niya itutulot na ang mga matuwid ay mabuwal. Amen. Amen. So ang sabi dito, ilagak sa Panginoon ang lahat ng inyong kabalisahan. Amen. Anong sabi niya? At kayo'y aalalayan niya. Amen. Ang sabi dito sa dulo, ang matuwid daw po ay hindi mabubuwal o hindi bibiguin ng Diyos na mga naglalagak sa Kanya ng kabalisahan. Hindi binibigo ng Diyos, hindi nabubuwal. Amen po. Amen. Kapag ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon at ang lahat ng alalahanin mo, problema sa buhay, kapag ito ay nilapit mo sa Diyos, amen, hindi ka mabibigo, hindi ka mabubuwal. Amen. Bakit po? Dahil ipinagkatiwala mo ang lahat ng nasa iyo. Amen. Dahil inaamin mo na hindi mo kayang solusyonan ang lahat ng problema mayroon ka. At ibinibigay mo ito sa Diyos. Problema sa pagkain araw-araw at bayarin, at problema pa sa anak. Problema sa nanay, tatay, sa kapatid, sa pamilya, sa kaibigan, sa negosyo at trabaho. Ang daming problema. Tama po. Pero sabi rito, ilagak sa Diyos. Amen. Amen. Bilang Kristiyano at sa Jesus is my life, kapag ikaw ay nagsisikap na maging matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng iyong pagsamba, sa iyong pag-iwas sa mga kaguluhan, nag-iingat ka sa iyong mga pananalita na hindi ka makapanakit ng damdamin ng iyong kapwa, higit sa lahat sa Diyos. Lahat na ng mayroon sa buhay natin na hindi gusto ng Panginoon, kapag ito ay iyong inilagak sa Panginoon, ipinagkatiwala sa Diyos, aalalayan ka ng Panginoon. Ano man ang sitwasyon ng buhay mo, ano man ang problema mo, pagsubok na naranasan mo, aalalayan ka ng Diyos. Amen. Sa iyong matuwid na landas, hindi ka mabibigo, aalalayan ka ng Diyos. Amen? Kasi ang hangarin mo, ang motibo mo, ay masunod ang Diyos. Ang Diyos naman, dahil inilagak mo sa Kanya, ang iyong kabalisahan, ang gagawin naman ng Panginoon, ikaw naman ay aalalayan sa lahat ng bigat na mayroon ka. Amen. Yun po ang hindi masyado naunawaan ng marami. Amen. Kasi, kaya ko po nasasabi yan dahil naranasan ko po ang bigat. Naranasan ko rin pong walang bigas. Naranasan ko po na maubusan ng pera. Amen. Naranasan po natin lahat ng yan. Pero nung ako po ay naging Kristiyano, 2015, naging Kristiyano ako, doon ko po na natutunan na ang kabalisahan po pala, kapag mayroon kanyan, yung kabalisahan na ito na naman wala akong pera, oras ang bayaran, ito naman bukas mag-aaral mga bata, walang pagkain, ano bang, yung kabalisahan po na yan, nagkakasala pala ang tao. Amen. Amen. Kaya nga po, sabi ng Biblia ilagak sa Panginoon ang iyong kabalisahan. Ito po yung magagawa natin bilang Kristiyano. Ang pananalangin ay napakahalaga. Sa pamamagitan po ng pananalangin at pagtaas ng kamay at ilagak sa Kanya, lahat ng emosyon mo, lahat ng problema mo, lahat ng nasa iyo, ibigay mo na sa Diyos. At pagkatapos niyan, ay manahimik ka na. Hintayin mo ang solusyon ng Diyos. Amen. Amen. Ang natutunan ko po, ibinigay ko sa Panginoon ang aking pangangailangan. Dati, naghahanap ako ng trabaho, humihingi ako sa Panginoon ng full-time trabaho. Mula Lunes hanggang Sabado, pero hindi nangyari. Masama ba ang Diyos? Hindi ako binigyan ng full-time na trabaho? Hindi po masama ang Diyos. Amen. Amen. Nagsubok ako muli sa pananalangin, humihingi ako ng trabaho, kung ano ang kalooban niya, hindi pa rin ako nagkapagtrabaho ng full-time na trabaho. Masama ba ang Diyos? Hindi pa rin po. Amen. Bakit? Ayaw ng Diyos kasi na ako ay mawalay sa kanyang pinagagawa sa akin. Amen. Amen. At ano yung pinapagawa ng Diyos sa akin? Amen. Ito nga po yun Sa araw ng Biyernes, may Bible study, may prayer and fasting. Maraming pinagagawa ang Diyos na gusto ng Diyos na gawin ko. Amen. Kung full-time ako sa trabaho, ano magagawa ko? Baka papananalangin, hindi ko na magawa. Baka pagbasa ng Biblia, hindi ko na magawa. Alam niyo po, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil binigyan pa rin ako ng trabaho.
Amen. 2 araw. Amen. At ang masaya po roon, dahil binigyan po ako ng kontento sa buhay. Amen. Ibig sabihin po kasi, kapag may kontento ka, ano man ang hawakan mong pera, malaki man yan o maliit, masayang masaya ka. At Amen. ipinagpasalamat mo ito sa Diyos dahil mayroon ka pang pera, may pambili ng bigas. Amen. Sabay-sabay po palakpak sa ating Diyos. Sa Diyos ipagkakatiwala. Amen. Brother Sane, kasi ikaw, wala ka kasing anak. Kaya okay lang sa'yo na 2 araw ng trabaho mo. Diba? Baka may magtanong eh. Unahan mo na. Amen. Amen. Bakit kung may mga anak ba ang mga tao, hindi ba pwede maglingkod sa Diyos? Pwede. Amen. Amen. Habang ikaw ay may anak, may bata kang maliit, magsamba ka, naglilingkod ka sa Diyos, mag-share ka, dala-dala mo ang anak mo, may pag-share ka, may paglilingkod ka sa Diyos, paglilingkod pa rin po yun. Amen. Kaya kasi, alam niyo po, kasi minsan, kaya nasasabi ko, sinisingit ko po na, ako kasi walang anak eh. Kaya, malaya po akong maglingkod. Amen. Amen. Malaya po akong saan ako dalhin ng Panginoon hanggang Mindanao. Walang anak eh. Pero siyempre, may namdaman po na may anak. Amen. Amen. Kasi malay mo, balang araw, yung anak mo, kasama mo sa paglilingkod, sama-sama kayo. Di ba napakasaya? Amen. May kasama kang anak na naglilingkod. Ako walang anak na naglilingkod na kasama. Pero malungkot ba ako? Hindi. Amen. Hindi ako malungkot. Mag-birthday na nga yung anak ko sa Panginoon, no? Birthday na nga pala kahapon. Amen. 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 So ano sinasabi ng Diyos dito? Ilagak sa Kanyang lahat ng inyong mga alalahanin at kayo'y aking alalayan. Amen. At hindi kayo mabibigo. Dito ay hindi kayo mabubuwan. Amen. So pangatlo, ang sabi ko rito, gawin nating kanlungan ang Diyos sa panahon ng kaguluhan. Brother Sani, tuwing kaguluhan lang ba natin gawin na kanlungan ng Diyos? Para sa akin po, everyday. Amen. Amen. Dapat araw-araw kanlungan natin ng Diyos dahil hindi natin alam kung kailan tayo magkakaroon ng problema at pagsubok. Amen. Amen. So, ibig sabihin, ang pinapaabot ko rito, sa lahat ng panahon, lalong-lalo na sa kaguluhan, ang Diyos ang dapat natin gawing kanlungan. Bakit ang Diyos ang dating kanlungan? Kasi ang Diyos ay matibay. Amen. Amen. Makapangyarihan. Walang makakatalo. Amen. Kaya nga ang Diyos dapat ang kanlungan. So, ibig sabihin sa buhay natin, kapag dumating ang problema, kanlungan natin ang Diyos. Amen. Kasi ang problema, kapag hindi natin ginawang kanlungan ng Diyos, wawasakin tayo ng problema. Hindi natin makayanan. Baka sa wala tayong bigas, ganito, mag-aaral ang mga bata. Diba? Andyan yung pagtatalo ng mag-asawa. Amen. Naranasan ko ngayon, wala nga kaming anak ni Margie. Diba? Nagtatalo kami kapag wala kaming pera, wala kaming pagkain. Mga panahong madilim ang aking buhay. Kaya, madalas na nag-aaway ang isang pamilya dahil sa pangangailangan. Amen. Amen. Kaya malaki ang pagkakaiba ng isang Kristiyano at sa hindi Kristiyano. Kasi kapag Kristiyano ka na, mauunawaan mo ang lahat na kapag tayo po ay dumanas ng problema, ito'y pagsubok lamang. Inaintindihan po natin, naunawaan po natin eh. Kung hindi tayo nagtitiwala sa Diyos, wala tayong pananampalataya, away. Amen. Gulo. Pero sabi dito, kailangan gawin natin kanlungan ang Diyos sa pagdating ng kaguluhan. So ang sabi po ng Nahum chapter 1 verse 7, ang Panginoon ay mabuti. Amen. Isang kanlungan sa panahon ng kaguluhan. Ipinagmamalasakit niya ang mga nagtitiwala sa Kanya. Amen. So ang Diyos talaga ay napakabuti na kanlungan. Amen. Dahil ang Diyos ay banal. Amen. Siya po ay nagmamalasakit. Ang Diyos po ay nagmamahal. Kapag siya ang ginawa mong kanlungan, ay hindi ka mabibigo sa Kanya. Amen. Ipinagmamalasakit niya. Amen. Sa mga nagtitiwala sa Kanya. Ibig sabihin, naalala ka niya. Amen. Sa tuwing ikaw ay may kaguluhan sa buhay, may problema, dahil ikaw ay nagtitiwala sa Kanya, nandoon po yung Kanyang pag-aalala sa iyo. Pag-aalalay, pag-aaruga, sa tuwing ikaw ay nalulungkot. Amen. Ikaw ay
punong-puno ng suliranin sa buhay, andun po yung kanyang suporta. Amen po. Diyos kasi po yun eh. Hindi mukha ng tao, kapag may problema na, sa halip na magkaisa at magkasundo, kapag walang pananampalataya, ay hindi na sila nagkakaunawaan. Nandun na po yung pumapasok ang kaguluhan. Kaya alam niyo po, masarap mabuhay na tayo po ay naninindigan at naniniwala sa ating Panginoon. Amen. Lagi kong sinasubmit sa Kanya ang lahat ng ating problema, ng ating lakad, ng ating plano. Dahil wala pong masama na balak ang Diyos sa ating buhay. Gusto nga niya tayo po ay laging nakakapit sa Kanya. Amen. Gusto nga ng Diyos sa bawat pintig ng puso mo, sa bawat bigkas ng bibig mo, siya yung nababanggit. Amen. 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 Bakit? Kasi nga, doon po na nagkakakilos ang Diyos sa bawat pagdulog mo sa Kanya. Nakakakilos ang Diyos eh. Wala siyang gagawin, wala kang sasabihin. Walang gagawin ng Diyos eh. Lord, ang laki ng problema ko sa aking pamilya. Ang laki ng problema ko sa trabaho. Diba? Ganun lang ang gagawin po natin. Inilalaga po ang lahat ng ito. May gagawin ng Diyos. Antayin mo ang tugon niya. Masasiyahan ka talaga. Amen. Eh kung wala kang pananampalataya, sige, kung ano ang dapat na gawin na paraan na kaya mong gawin, amen, gagawin mo. Pero bandang huli, hindi pa rin yan. Hindi pa rin masusolusyonan yan sa sarili mong lakas, sa sarili mong kakayanan, sa sarili mong katalinuhan. Hindi. Amen. Pero kung ang Diyos ang gawin mong kandungan, gawin mong tiwala sa iyong buhay, ang Diyos ay may magagawa sa lahat ng bagay na mayroon sa iyo. Kaya niyang payapain ang buhay mo, kaya niyang isolusyonan ang problema ng pamilya, ng pangangailangan. Ang Diyos yun eh. Alam niya yun eh. Kaya niya yun eh. Diyos po nga po yun eh. Amen. Ang kailangan lang po ng Diyos sa atin, ang tiwala sa Diyos. Amen. At pagsubmit sa Kanya. Lahat ng bagay, siya dapat. Amen. Siya dapat ang makialam. Siya dapat ang tinatawag. Amen. Dahil karamihan po sa mga tao ngayon na nagtitiwala sa sarili nilang diskarte ang ginagawa. May problema, tatawagin si ate, si kuya, si nanay, si tatay para maging solusyon ng kanilang problema. Hindi ganun eh. Amen. Yung iba naman, di ba? Kung ano-ano ang ginagawa, di ba? Gagawin ang lahat, paraan niya para masolusyonan ang problema. Hindi pa rin magaganap at mangyayari ang kanyang gusto. Pero kung ilapit ang lahat niya sa Diyos, ang sabi ng Panginoon, ipinagmamalasakit niya sa mga nagtitiwala sa Kanya. Ibig sabihin po, alalayan niya ang lahat ng mga nagtitiwala sa Kanya, sasamahan niya, amen, at hindi mabibigo. Pagkos ay magkaroon ng solusyon ang problema ng sinuman lumalapit sa Diyos. Solusyon ay nasa Diyos. Amen. Amen. Lahat ng pangangailangan natin ay sa Diyos. Alam niyo po, mayroon akong nakakausap na minsan puro ka na lang Diyos. Hindi mo naman nakikita. Di ba? Yung paano ka tutulungan ng Diyos. Hindi mo naman nakikita. Walang Diyos na naman kasi makikita eh. Tama po. Kasi nga po, hindi nagbabasa ng Biblia eh. Kaya, ano gagawin natin? Unawain siya. Amen? Kasi nga, ang Diyos alam naman natin ay Espiritu. So, ibig sabihin po, mayroon pong taong mag-encounter ka na ganon, kung hindi natin alam ang ating sasabihin, ang ating sasagot, talagang mas lalong hindi maniniwala yun. Diba? Na may Diyos. Kasi ang paniwala niya, walang Diyos. Amen? Kaya sabi ko naman, ako, hindi ganon ang mindset ko. Sabi ko, ako bilang Kristiyano, pinaniniwalaan ko na may Diyos at may magagawa ang Diyos sa buhay ko kahit hindi ko siya nakikita. Amen. Amen. Lahat ng problema ko, binibigay ko sa Diyos eh. Lahat ng hindi ko naunawaan, sa Diyos ko ilalapit, hindi ko maunawaan eh. Amen. Amen. At pagkatapos mo mailaga sa Kanya ang lahat ng bagay, andun yung Kanyang tugon. Amen. Mauunawaan mo na lang, ay ganito pala yun. Kailangan talaga ang Diyos ay mauna. Amen. Lahat ng bagay ay isusunod niya. Alam naman po natin na lagi-lagi na lang po natin nababasa yung Mateo 6:33. Amen. Na higit sa lahat, pagsikapan ninyo na kayo ay mapagharian ng Diyos
At ang lahat ng bagay ay idaragdag niya, isusunod niya, ibibigay niya. Ano po ba yun? Napakarami po. Lahat na po ng solusyon ay nandun na po, nakapaloob. Amen? Ganun lang po yun. So, ibig sabihin, gaano ba kahalaga o kalaki ang magagawa ng pagtitiwala sa Diyos? Malaki ang magagawa ng ating pagtitiwala sa Diyos. Bakit? Dahil sa ating pagtitiwala sa Diyos, amen, nagkakaroon po tayo ng masaganang pagpapala na galing sa Diyos. Brother Sunny, masaganang pagpapala. Gaano ba karami ang pagpapala na meron ka? Mayaman ka na ba? Minsan mayroon pong ganun eh. Ang masaganang pagpapala po ay naroon na po ang solusyon ng ating mga problema, solusyon ng ating suliranin. Amen. Tayo po ay payapa na nabubuhay sa babaw ng mundong ito, bagamat may problema, pero parang wala lang. Amen. Kapayapaan po, sagana, yaman. Naunawaan po natin. Hindi po literal na yaman o material na yaman ang yaman lamang sa buhay ng isang tao. Higit sa lahat, yung nagkakahinga ka araw-araw. Amen. Amen. Yung masaya ko yung pamilya nagsama-sama araw-araw, nakakakain ka araw-araw. Amen. Malusog ka, kayamanan, spiritual, na lubos na hindi naunawaan ng sanlibutan. Amen. Yaman. At ano pa doon? Amen. Kasi bonus yan eh. Bonus po sa atin yan na tayo po ay payapa. Amen. Nagkakaisa, nagkakasundo ang pamilya. Nakakain araw-araw, nakahinga, payapa. Bonus po yan eh. Amen. Lubos na yaman na ating matatanggap buhat sa ating amang nasa langit ay buhay na walang hanggan. Amen. Pero ang pinaabot dito sa ating pag-aaral, gusto lang ng Diyos na tayo po ay magtiwala sa Kanya. Hindi naman po masamang magtiwala. Amen, na nagtitiwala ka sa kapatid mo sa pananampalataya, kay pastor, kay pastora, kay sister, kay brother. Huwag kang hihigit sa pagtiwala sa Diyos. Dapat higit ang tiwala mo sa Diyos. Bagamat nagtitiwala ka sa tao, pero hindi ganun kalaki ang tiwala mo. Hindi mo binibigay sa tao ang lubos ng tiwala mo. Dahil ang tiwala mo dapat, higit sa lahat, sa Diyos mo ibigay. Amen. Dahil ang Diyos po, siya po ang lahat, ang may kakayanan na ibigay ang ating kailangan. Amen? Amen. Siya ang may kakayanan na tayo po ay iligtas sa tiyak na kapahamakan sa bingit ng kamatayan. Amen? Sa pamamagitan po ng pananampalataya at pagtitiwala sa ating dakilang Diyos na buhay, naroon po yung kanyang pangako na buhay na walang hanggan. Amen? Ay kaapat, so ganito po ang ating marinig. Dapat sumampalatayang may Diyos. Di ba? Dapat sumampalatayang may Diyos. Sa lahat ng panahon ng iyong paglalakbay, ng iyong pananatili sa bahay, o anong saan man ang iyong direksyon, ano man ang iyong ginagawa, dapat lagi kang nananampalatayang may Diyos talaga. Amen. Amen? Kasi kung wala kang Diyos, ano ka? Pagano? Walang Diyos. Di ba? Walang Diyos. Kung wala kang Diyos, pagano ka? Alien. Yung alien, wala kang Diyos. Tama po? Amen. Hindi naman po tayo pagano. Hindi rin po tayo alien. Tayo po ay tao na naniniwala na may Diyos. Amen? Kailangan daw po, ito na po yung ikaapat, kailangan daw po na manampalataya po tayo na may Diyos. Amen? Dahil kung tayo po ay naniniwala na may Diyos, at nalalaman po natin na ang Diyos po ay noon, ngayon at magpakailanman, wala siyang sinimulan. Amen? Siya po yung Diyos na nabubuhay noon pa hanggang ngayon. Amen? Siya po yung nananatiling magpakailanman at siya ay nasa iyo. Sinasampalatayanan mo siya. Nasa iyong buhay ang Diyos na nabubuhay magpakailanman. Sa buhay po pala natin, kapag tayo po ay may Diyos, magpakailanman po tayo pagdating ng panahon. Kaya nga po may Diyos magpakailanman kasi ang mga tao hindi siya tumatagal sa ibabaw ng mundong ito. Hindi nabubuhay ng magpakailanman. Lahat ng tao mamamatay. Amen. Kaya nga may Diyos na magpakailanman para ang mga taong may kamatayan kapag sumampalataya sa ating Diyos magpakailanman ay may buhay na walang hanggan. Amen. 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 So, kailangan lang po natin
na sumampalatayang may Diyos. Ang sabi po sa Hebreo, chapter 11, verse 6, hindi ninyo kailanman mabibigyang kaluguran ang Diyos kung walang pananampalataya, nang hindi umaasa sa Kanya. Sino mang nais lumapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang mayroong isang Diyos at ginagantimpalaan niya ang mga taong taos pusong mahanap sa Kanya. Amen? Amen. Dapat daw po talaga na sumampalataya ang mga tao na may Diyos. Amen? Kasi kailangan po natin sumampalataya kasi Amen. siya po yung nagbibigay ng buhay. Kapag tayo po ay nag-aaral, no? Ano po ba ang ating puso't isipan kapag tayo po ay nag-aaral? Gusto natin makapagtapos. Amen. Sa mga desidido, desidido mag-aaral eh. So ibig sabihin doon po sa mga seryoso mag-aaral, sa mga desidido, ang kanilang puso't isipan ay makapagtapos. Amen. Gagawin nila ang lahat makapag-aral lamang dahil ang pag-aaral po, sa pamamagitan ng pag-aaral, nagkakaroon ka ng magandang kinabukasan. Amen. Amen. Yan po yan po ang salita ng mundo. Amen. Pero bilang Kristiyano sa buhay natin, na higit sa lahat, na dapat tayo po ay nagsisikap, amen, na makita, amen, umakaniig, o maranasan mismo ang Diyos na gumawa sa atin. Bakit? Amen. Kasi kapag ang Diyos ang ating nais at gusto na mapuntahan o makasama magpakailanman, kapag siya ang ating pinagsisikapan, tayo nga po'y magiging tulad niya magpakailanman kung tayo po ay nananatiling tapat sa Kanya. Amen? Kasi wala pong mabubuhay kapag hindi tapat. Amen. Kapag tayo po ay hindi nanampalataya sa Diyos, mabubuhay po tayo. Makakakit po ba tayo sa pinangako ng Diyos? Diba hindi? Bakit? Hindi tayo naging tapat eh. Anong gusto ng Diyos? Maging tapat po tayo. At paniwalaan po natin na may Diyos. Amen? Kasi Diyos lang ang makakagawa sa atin ng mabuti. Hindi naman tayo kayang gawa ng kaaway na mabuti. Amen? Tiyak na tayo po'y mapapahamak. Amen? So ano sabi dito? Dapat na ilapit o lumapit sa Diyos. Amen? At atin sa palatayanan na may Diyos upang tayo ay hindi mapahamak. Tayo po ay aalayan ng Diyos. Amen? Minsan, sa buhay natin na yung mga muntik-muntikan na yung mga pangyayari na hindi po natin inaasahan na muntik na masagasaan, muntik na maipit, mga ganun po. Amen? Gantimpala niyang kaligtasan, hindi ka na paano, ay muntik na ako dahil sa Diyos, sa kanyang mga anghel, ikaw ay iningatan. Eh, ang gantimpala lang pa, binigyan ka ng pera, binigyan ka ng bigas, gantimpala. Amen? Ang gantimpala po kasi, dahil sa iyong paglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay, sa iyong pagsunod sa kanyang mga nais at ibig, may gantimpala ka at kaligtasan nga po yun. Amen? Siyempre, sumunod ka eh. Ganun po. Eh, tingnan niyo po, kapag ikaw nagtatrabaho, may gantimpala ka na sweldo. Amen? Eh, ganun din naman po sa Diyos eh. Kapag ikaw ay sumasampalataya, sumusunod ka sa kanyang kalooban, mayroong kang gantimpala na kaligtasan. Ng ikalima, dapat ipagtiwala sa Panginoon ang ating lakad. Amen? Ang ating lakad, ipagtiwala sa Diyos. Papasok ka ng eskwelahan. Eh di ipagtitiwala mo sa Diyos, bago ka umalis, manalangin ka. Magtatrabaho ka, eh di manalangin ka. May negosyo ka, manalangin ka. Amen? Lahat ng lakad. Tama po? Dapat ipagtiwala sa Diyos. Amen. May pupuntahan ka na di mo alam kung kalooban ng Diyos. Eh kung kalooban ng Diyos, eh bakit hindi, di ba? So lahat ng yan ay ipagkakatiwala sa ating Panginoon. Dapat ang isang tao ay nabubuhay sa panalangin. Di ba? Sa pagbaba mo ng iyong bahay at paglabas mo, kailangan tapos ka ng manalangin. Ipinagkatiwala mo na sa Diyos lahat ng lakad mo. Dapat gano'n ang buhay ng Kristiyano. Hindi yung pagbangon na pagbangon, diretso lang agad sa labas at kung ano-ano mga ginagawa. Amen? Minsan,
Napapahamak ang tao riyan sa hindi pagsubmit, sa hindi paglagak sa Diyos sa bawat gagawin. Minsan napapahamak ang tao. Amen. Eh, ang ano nga, minsan nga, ang Kristiyano na nga yan. Minsan napapahamak pa eh. Amen, nadidisgrasya. Pero ang kagandahan lang po doon, bagamat na nagaganap at nangyayari sa isang tao, Kristiyano yon, eh, mabuti pa rin ang Diyos. Amen. Bakit? Kasi, napalo ka lang. Dinisiplina ka lang sa kunting pagkakamali. Amen. Amen. Hindi ka makapalalaki, pagkakamali po yun. Hindi ka napagbasa ng Biblia, pagkakamali po yun, pagkakasala po yun. Amen. Kaya minsan, kapag hindi nagagawa ng isang Kristiyano yan, eh, dumadating po talaga minsan yung kapahamakan ng tao. Amen. Eh, porque ba Kristiyano tayo, eh, hindi na po tayo mapapahamak. Amen. Bagamat po tayo minsan ay naradapa. Amen. Pero naman tayo ay nagsisikap na masunod ng Diyos. Eh, muli po tayong binabangon ng Panginoon. Amen. Amen. Dahil hindi naman papayag ang Panginoon na ikaw ay nag-umpisa ka ng nagtiwala sa Kanya, nanampalataya ka na sa Kanya, eh hindi mo ituloy-tuloy yun. Dapat tuloy-tuloy po yung pananiwala sa Diyos, pananampalataya sa Kanya. Amen. Dahil ang pananampalataya po ay napakahalaga sa isang Kristiyano. Amen. Yan nga po yung requirements ng Diyos. Kung wala kang pananampalataya at gawa na mabuti, eh wala ka rin buhay na matatamo buhat sa Diyos. Amen. Amen. So anong sabi diyan? Dapat daw ay ipagkatiwala sa Diyos ang iyong mga lakad. Lord, may pupuntahan ako. Trabaho. Gusto ko po na ilapit ang lahat ng ito at ang kalooban niyo po ang maganap. Kung ano man ang mangyari at maganap. Amen. Ilapit sa Diyos. Amen. Okay, Lord, ingatan niyo po kami. Amen. Sa aming paglalakbay, hawiin niyo po ang mga balakid at distraction sa bawat daraanan natin. Yun. Di ba ganun po ginagawa ninyo? Nanalangin kayo bago kayo pumunta ron. Ganun daw po, dapat ang bawat lakad ay kailangan ipagkatiwala sa Diyos. Lord, papasok ako ng eskwelahan. Diba? Kami magkakapatid. Ingatan niyo po kami. Ganun po yung paglapit sa Diyos, paglagak ng lahat ng ating mga lakad. Amen. Diyos kasi yun eh. Amen. Yun po yung mga benepisyo ng iyong pagtitiwala sa Diyos ay ang pagliligtas at pag-iingat sa bawat katauhan Kristiyano. Benepisyo po benepisyo po ng pagtitiwala sa Diyos, ang pag-iingat at paggabay ng Diyos sa bawat nagtitiwala sa Panginoon. Ganun kalaki ang magagawa ng pagtitiwala sa Diyos. Ang mga benepisyo po ay ang pag-iingat, amen, paggabay ng Diyos, pag-solve ng problema, pag-ayos ng mga suliranin, amen, at higit sa lahat ay buhay na walang hanggan. Benepisyo po. Yan po yung pinakamalaki na magagawa ng iyong pananampalataya sa ating Diyos. Amen. Kaya nga sa buhay po natin, dapat lagi tayo nagtitiwala sa Panginoon. Ano man ang ating nararanasan, may problema, may suliranin, may bayarin, dapat yung tiwala po sa Diyos, hindi po yan nababawasan. Amen. Amen. Dahil sa problema, dahil sa mga bayarin, dahil sa walang makain, hindi na natin magawang magsamba. Mali. Mali po yun. Amen po. Amen. So ang gusto ng Diyos, kailangan buo ang iyong pananampalataya. Kasi buo rin ang kanyang ibibigay. Buhay. Amen. Ay ika-anim, dapat magpakatatag sa pananampalataya. Dapat daw magpakatatag. Bakit daw tayo magpakatatag? Kasi nga, marami pong suliranin. Maraming kapighatian. Amen. Na mararanasan ang bawat tao sa ibabaw ng mundong ito. Akala po ba natin kapag tayo po ay Kristiyano na matatag na tayo? Aba, darating po ang panahon. Tayo din po ay matitinan. Tayo din naman po ay dadaan sa mga pagsubok. Huwag po nating isiping tayo po ay wala ng pagsubok. Tama po. Kaya anong sabi ng Mateo 26 verse 41? Maghanda kayo, magbantay kayo, at manalangin. Amen. Amen. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang katawan ay mahina. Amen. Amen. So ibig sabihin, kaya sinasabi rito na dapat daw po tayo ay magpakatatag dahil napakarami pong mga kapaghatian ang darating. Kasama na po ang mga sakit karamdaman. Amen. Problema mag-asawa, problema ng magnanay, magtatay, problema ng pamilya, problema ng trabaho, negosyo. Lahat po yan, problema. Darating po yan, hindi po natin hinihingi. Pero anong sabi ng Biblia?
magpakatatag kayo. Amen. Amen. Eh, brother Sunny, sa sitwasyon mo na yan, sa iyong pananampalataya, matatag ka na ba? Eh, siyempre, kaya nga ako nag-aaral eh. Kaya nga ako nag-basic sa Diyos para magpatatag eh. Ibig sabihin po doon, tayo pong taga Jesus My Life ay nagsisikap tayo na sumiksik sa Diyos. Kasi kung hindi po tayo na sisiksik sa Diyos, eh paano tayo tatatag Amen. pagdating ng mga problema? Eh, ang Diyos lang po ang magbibigay solusyon ng lahat ng problema natin. Ang sabi po ng unang Korinto, chapter 16, verse 13, mag-ingat kayo at magpakatatag sa pananampalataya. Magpakalalaki kayo at magpakalakas. Ay, magpakalalaki. Magpakatapang. Amen. Basahin niyo po dyan. Yan po yung ibig sabihin ng magpakalalaki rito eh. Basahin niyo dyan. Magpakatapang kayo. Amen. Magpakatatag. Amen. Magpakalakas. Bakit? Dahil darating ang panahon ng katakutan ng buhay. Kaya nga magpakalalaki daw eh. Di ba? Dito. Diyan naman magpakatapang. Tama po, magpakatapang. Ang sabi dito, mag-ingat kayo at magpakatatag sa pananampalataya. Magpakalalaki kayo at magpakalakas. Amen. Magpakatatag, magpakatapang. Amen. Magpakatibay. Yan po yun. Yung magpakalalaki, magpakatapang. Oh, di ba? Oh, tama yan. Yan. So magpakalakas, magpakatibay. Yung magpakalalaki, magpakatapang. Dahil darating ang panahon ng katakutan ng buhay ng tao. Amen. Ano yung katakutan ng tao? Darating ang sakuna. Di ba? Amen. Darating ang sakuna. Darating ang bayarin na pakarami na hindi matapos-tapos. Tama po, katakutan ng buhay yan. Anong sabi dyan? Magpakatatag. Amen. Magpakatapang, magpakatibay. Amen. Magpakalakas. Ibig sabihin, pagdating ng problema at pagsubok, malakas ka. Amen. Harapin mo yan. Pagsubok lang yan. Amen. Dumadanas ka ng pagsubok, lagi-lagi kong sinasabi ito, nagsisimba ka pa rin. May problema ka, nagbabasa ka pa rin ng Biblia, nananalangin ka. Amen. Dahil sa mga pagsubok, nagiging vitamina yan sa mga Kristiyano. Naniniwala po kayo, vitamina yung pagsubok sa Kristiyano? Amen. Bakit nagiging vitamina yan? Ang sabi po ng Santiago, chapter 1, verse 12, pinagpala ang mga dumaranas ng pagsubok. At pagkatapos nila sila subukin at malampasan nila ito, may buhay na walang hanggan. Amen. Tingnan nyo po, pagsubok, vitamina. Ibig sabihin pong vitamina ang pagsubok sa buhay natin. Bagamat may pagsubok ka, nagsisimba ka pa rin. Malakas ang loob mo, matibay ka, matapang. Tama po, may problema ako, kailangan ko magsimba. Ganun katapang ang mga Kristiyano. May pagsubok ako, magbabasa ako ng Biblia. Ganun Amen. kalakas ang Kristiyano. Amen. May suliranin ako, mananalangin ako. Ganun katatag ang Kristiyano. Dapat ganun. Sana all. Amen. Dapat ganun. Amen. Huwag po natin hayaan na sa pamamagitan ng mga pagsubok, hindi na po natin magawa ang gusto ng Diyos sa pananalangin, pagbasa ng Biblia. Amen. Sa pagsamba. Hindi na natin nagagawa dahil sa pagsubok. Huwag po natin gawin yun. Sa kabila ng lahat ng atin pong nararanasan ng mga problema at pagsubok, nasusumpungan ka pa rin sa pagsimba. Naroon ka pa rin sa gawain ng Panginoon na itinatag niya. Amen. Huwag po tayong titigil sa pananalangin kapag tayo po may problema. Dahil ang solusyon ng problema at pagsubok ay ang pananalangin at tiwala mo sa Diyos. Amen. Naka-number 1 lang po tayo. Ibig sabihin po, part 1, mayroon pa po tayong part 2 sa susunod ko pong pagtayo. Dahil sa susunod na linggo, baka ang pastor na po ang naririto. Amen. Excited na po ba tayo makasama natin ang pastor? Amen. Alam ko lang tayo ang buhay ng Diyos. Excited na po ako na makasama natin ang ating pastora dahil ang ating pastor na sinugo ng Diyos sa buhay natin na siyang naggabay sa ating buhay. Amen. Ang Diyos sa buhay ng ating pastor. Kaya nagagalak po na muli ay makasama natin ang ating lingkod ng Diyos. Amen? So, yun lang po lamang. Malaking magagawa ng pagtitiwala sa Diyos. Amen. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay nagtitiwala sa Diyos, ang malaking magagawa
ng iyong pananampalataya sa Diyos ay buhay na walang hanggan. Amen. Ang lahat po ay tumayo.